Siyempre, kung merong mga palyadong manggagawa, meron ding mga pasaway na nagpapagawa. Ito yung mga bagay na kinaiinisan ng mga manggagawa sa mga nagpapagawa. Kaya kayong mga nagpapagawa, hanggat maaari ay iwasan nyo to. Unahin na natin ito. Yung nagpa-estimate ka sa manggagawa, pinasakit mo yung ulo ang haba ng usapan nyo, tapos kamukat-mukat sa iba mo pala ipapagawa. Kaya kayong mga manggagawa, bago kayo mag-estimate, maglatag na agad kayo ng estimation fee para kung sakaling magbago ang isip ng may-ari at hindi kayo ang kunin, ay bayad na kayo. Ikalawa, nung pumalya yung manggagawang kinuha ninyo tapos kukunin nyo yung unang nag-estimate para magpatuloy o mag-repair ng palpak na gawa, nako, wag yung gagawin yan dahil tatagain na kayo ng manggagawa niyan o kaya ay isnabin na kayo dahil nayurakan nyo na ang kanilang mga pride. Ikatlo, yung pagiging kuripot nyo. Yung tipong sasabihin nyo na madali lang naman at saglit lang naman niyang gagawin kahit na alam nyo naman sa sarili nyo na meron naman kayong pambayad pero kung makatawad kayo, wagas. Huwag nyo din ugaliin yan. Nako, baka tarantaduhin kayo ng manggagawa. Ikaapat, yung dalawa kayong amo pero magkaiba kayo ng gustong gawin. Halimbawa, ang kausap ng manggagawa ay yung asawa mong lalaki. Nagkasundo na sila sa gagawin. Ngunit nung wala yung asawa mong lalaki, ikaw naman tong si Mrs., pakikialamanan mo yung gagawin. Paiiba mo yung gagawin sa mga manggagawa. Tapos pagagalitan ng asawa mo yung mga manggagawa kung bakit sinunod ang gusto mo. Huwag niyong gagawin yan. Maaasar yung mga manggagawa sa inyo. Panglima, yung masyado kang nagmamarunong. Yung tipong hindi mo naman talaga alam lahat ng gagawin pero masyado kang nagmamagaling. Turo ka ng turo sa mga manggagawa na ganito dapat, ganon dapat ang gagawin. Nako, wag mong gagawin yan. Bababa trip sila sa'yo. Okay lang na sabihin mo sa kanila ang mga gusto mo pero wag mo sila masyadong manduan dahil alam naman nila ang gagawin. Kaya isihan mo lang. Pang-anim, yung todo bantay ka na para kang security guard 24/7. Okay lang naman na magbantay ka pero wag mo naman sosobrahan. Dahil madalas ang mga manggagawa ay naiilang kapag ka may nagbabantay sa kanila. Piling nila hindi sila makahinga. At pakiramdam nila hindi sila pwedeng magpahinga dahil may mga matang nakatingin. Pang-pito, yung kung ituring mo ang mga manggagawa ay parang robot. Nako, hindi sila robot. Yung tipong kapag ka nababagalan ka, pabibilisan mo. Hindi yun ganon. May saktuhang galaw lang ang mga manggagawa. Ang importante dyan ay tuloy-tuloy ang paggawa. Pangwalo, yung hindi ka tumutupad sa usapan, yung tungkol sa sahod, minsan delay ka o kaya kulang-kulang. Yung marami ka pang dinadailan, keso ganon, keso ganyan. Nako, wag mong gagawin yan. Tatarantaduhin ka ng mga manggagawa at worst scenario, lalayasan ka yan bigla. Pangsyam, yung pagkamata pobre, nako, wag kang magpapakita ng ganyan. Yung tipong nagkamali yung manggagawa tapos kung ano-ano ng masasakit na salita ang iyong bibitawan. Kahit na ikaw yung nagpapasahod sa mga manggagawa,